Lumabas sa isang pag-aaral na Pilipinas ang may pinakamataas na bilang ng mga nasa-scam online sa 11 bansa sa Asia. May payo naman ang mga eksperto para maiwasan yan. May report si Oscar Oida. Sa ganda raw ng alok ng isang Facebook ad, hindi nagdalaw isip si Ana. Pasensya lang ang kailangan. Kikita na. Yung 150 mo po magiging 300, yung 300 mo po magiging 500. Patience lang po talaga yung kailangan mo daw. Wala po kayong gagawin. Ang kanyang puhunan, itinaas pa niya sa 20,000 pesos sa pangakong magiging 80,000 pesos ito. Pero nanghina ang sanay kita. Natulog lang po talaga kami kinabukasan po. Deactivated na po yung Facebook account niya. Hindi na po siya makontak and wala na po kaming contact at all. First time naman ni Susan na umorder ng bag online. Pero ang reality ng dumating na bag, malayong malayo sa expectation ng inalok. Ito po yung order ko talaga. Okay. Then, ang dumating, ito po ang deliver. O diba? Wow! Sinubukan daw niyang kontakin ng supplier pero di na raw siya sinagot. Sa pag-aaral ng isang non-profit organization na Global Anti-Scam Alliance at isang Taiwan-based tech company, ang Pilipinas ang may pinakamataas na rate ng shopping scam sa 11 bansa sa Asia na sinurvey nila. Sa text message, social media at email daw ang karaniwang paraan para makapang-scam. At ang kadalasang dahilan kaya madaling nasa scam ang mga Pilipino. Tumutugon daw kasi agad sa demand ng scammers o kaya naaakit sa special offer. Ayon sa isang tech expert, may mga simpleng pangontra para di basta mabudol. Mang-snub, pag may nag-offer sa'yo ng kung ano-ano o ng trabaho o ng magandang opportunity o magandang items, hindi mo kilala, basta na lang sumulpot sa'yo, isnabin mo sila. Mainam din daw kung magsusumbong para hindi na makapang-scam ang mga nasa likod ng mga modus. Kung mag-online shopping naman, payo ng PNP. Magpag-deal po tayo doon sa mga authorized mga online selling application po. Baka sigurado po kayo na meron din pong warranty yung mga binibili nyo. At once nagpadala po kayo ng pera ay makakarating po sa inyo yung inyong mga in-order. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado na ng mga pulis ang 2 kabaro nilang kabilang sa mga puwersahang pumasok at nagnakaw umano sa bahay ng isang dating propesora sa Cavite. Yan at iba pa sa spot report ni June Veneracion. Kuha yan noong Agosto sa Imus, Cavite, kung saan puwersahang pinasok ng mga nakasibilyang pulis ang bahay ng isang dating college professor. Hinalugog nila ang bahay kahit wala umanong search warrant. Ayon sa anak ng may-ari ng bahay, tinangay ang 80,000 pesos na ipon ng kanyang nanay, laptop at iba pang gamit. Nagtanim pa umano sila ng mahigit 100,000 pisong shabu bago inaresto ang dating guro. 7 sa kanila ang nadismiss sa serbisyo at nasampahan ng kaso. Matapos ang halos 4 na buwan, 2 sa mga nadismiss ang naaresto. Nakalabas na rin sa kulungan ang dating propesora. Makaraang madismiss ang kanyang kaso. Noong una, hopeless ka dahil mga pulis to, ordinary civilian lang kami. Pero justice system dito sa Pilipinas, gumagana pa rin pala. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumanaw na si dating PNP Chief at Health Undersecretary Camilo Casculan sa edad na 59. Inanunsyo ng kanyang anak ang pagpanaw ni Casculan. Hindi dinetalya ng pamilya ang ikinamatay ni Casculan na nagsilbing PNP Chief mula September hanggang November 2020. Oktubre noong nakaraang taon nang italaga siya bilang DOH Undersecretary. Bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-aralan ng pag-anib muli ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sinabi ng Pangulo sa gitna ng mga resolusyon sa Kamara na humihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte.
Gayunman, naninigan ng Pangulo na hindi dapat nanghihimasok ang mga dayuhan sa mga tungkulin na kaya namang gampanan ng mga institusyon ng bansa. Ikinagulat naman ni Senator Bato de la Rosa ang pahayag ng Pangulo. Bilang PNP chief na nagpatupad noon ng war on drugs, handa raw si de la Rosa na magpaimbestiga at humarap sa paglilitis pero hindi sa ICC. Patuloy naming hihinga ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, susundin nila ang magiging desisyon tungkol sa pinag-aaralang pag-anib muli sa ICC. Naalarma ang magkakapitbahay sa Barangay Rio Tuba sa Bataraza, Palawan dahil sa isang buwaya. Bandang alas 8 kagabi nang namataan ang malaking buwaya sa ilalim ng mga bahay. Sa ulat ng Super Radyo Palawan, sinabi ng kumuha ng video na ilang minuto lang nagtagal ang buwaya at bumalik din sa tubig. Natural habitat ng mga buwaya ang mga katubigan sa Bataraza. Paalala ng mga eksperto, sakaling makakita ng buwaya, huwag itong lalapitan o hahawakan. 31 days na lang, Pasko na. Pinailawan na ang higanting Christmas tree sa Taguig na may temang kulturang Pilipino. Christmas around the world naman ang peg ng display sa Tagbilaran City, Bohol. May report si Katrina Son. 5, 4, 3, 2, 1! Bida ang kulturang Pilipino sa pagpapailaw ng Christmas tree sa isang mall sa Bonifacio Global City sa Taguig. Kasama sa mga nagpailaw si First Lady Liza Araneta Marcos. Tatak Pinoy ang 40-foot Christmas tree bilang pagsuporta sa local talents at weavers. Ang nasa 1,000 dekorasyon, locally sourced materials na gawa ng iba't ibang indigenous community. Gawa naman sa woven cloth ang Christmas balls, habang mula sa Capiz shells ang mga parol. At dahil Festive Filipino Christmas ang tema, binigyang buhay ng La Manila Dance Group ang iba't ibang sayaw sa bansa. May Christmas carols pa courtesy of CEU Chorale. Nagliwanag naman ng kalangitan sa Muntinlupa City sa pagbubukas ng candy-themed Christmas tree sa City Hall na may carousel pa sa ilalim. Dagdag atraksyon din ang Belen, mga toy soldier at malaking Santa. Christmas around the world naman ang tema ng display sa Tagbilaran City Hall sa Bohol. Karir ang mga kasali sa annual Christmas Decoration Contest. Gaya ng Motor Pool Division na Mala America ang concept. Ang Thailand Feels ng Waterworks System. Mag-feeling royalty naman sa Supplies and Procurement Division na United Kingdom ang PEG. Christmas in Russia naman ang tema ng Asset Management Office. Habang Cherry Blossoms at Chinese Pavilion ang panlaban ng Admin Office at General Services. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Opisyal nang binuksan ang Noel Bazaar sa World Trade Center sa Pasay City. 1, 2, 3! 350 merchants na mga damit, sapatos, home decor, accessories at pagkain ang kasali. 23 years ng takbuhan ng Christmas shoppers ang Noel Bazaar. Pero higit pa riyan ang papel nito tuwing Kapaskuhan dahil bukod sa nakakatulong ito sa mga maliliit na negosyante, ang kita ng Noel Bazaar ay mapupunta sa GMA Kapuso Foundation na meron namang celebrity ukay-ukay. Mabibili riyan ang mga abot-kayang halaga ng pre-loved items ng Kapuso Stars at GMA Integrated News Personalities. Magtatagal ang Noel Bazaar sa World Trade Center hanggang November 30. Inaaliwan ng netizens ang reaksyon ng isang lalaki sa birthday surprise ng kanyang girlfriend. Sige nga, paano nagulat? Pero nakita ko na sa teaser. Go! Napatalon, napatili at tila humiwalay ang kaluluwa ng boyfriend ni Famila May Dedal Pama na si Ronnie John Canag. Pati si Famila hindi na nakapagsalita at natawa na lang sa naging reaksyon ng jowa. Kinuntsaba pa ni Famila ang kasamahan sa trabaho ng nobyo para sa 23rd birthday nito. Sulit naman daw ang effort ni Famila, lalo't priceless ang reaksyon ni Romy.
Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News, Ang News Authority ng Pilipino.